Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang pagkareyna ng ating mahal na Berheng Maria. Binabati ko po ng isang maligayang pagdiriwang ng kanilang kapistahan ang lahat ng mga parokyano ng Our Lady, Queen of the Universe Parish sa San Jose, Ordaneta City, sa pamumuno po ng kanilang kura paroko na si Reverend Father Nicasio Villamil. Happy Fiesta po sa inyo. Pinaparangalan po natin sa araw na ito ang ating mahal na Berheng Maria bilang Reyna ng Langit at Lupa. Siya ay Reyna sapagkat ito ay epekto o pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya pagkaraan ng siya ay iakyat sa langit, hindi para maging bisita o turista, pero para po iniluklok siya ng Diyos bilang Reyna ng lahat ng nilikha o ng sanlibutan. Ang kanyang pagiging Reyna ay hindi dahil siya ay makapangyarihan. Ang kanyang pagiging Reyna ay nagmula sa kanyang pagiging ina ng ating Diyos, ang hari ng sanlibutan, at nagmumula ito sa kanyang matamis na oo at magpakailanmang oo sa plano ng Diyos o sa kagustuhan ng Diyos. Sa lumang tipan po, ang reyna ay hindi po ang mga asawa ng hari, sapagkat in the ancient time, kings were polygamous. They had so many wives, and so they could not simply choose one of their wives to become the queen. And so the queen was always the mother of the king. And the queen was powerful in the court life. Meron silang kapangyarihan sapagkat sila ay reyna at sila ang nanay ng hari. Although this kind of analogy falls short to what we are celebrating today, pero pwede nating masabi na si Maria ay ina ng sanlibutan. She is the Queen of the universe because she is the mother of our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the King of the universe. Sa ating ebanghelyo ngayon, tinugon ng mahal na Berhen Maria sa mabuting balita sa kanya ng anghel na ipaglilihin niya ang anak ng Diyos. As sinabi niya, I am the handmaid of the Lord, let it be done to me according to your word. She is a lonely handmaid of the Lord. And this is the title that Mary wanted for herself, but it is the Lord who raised her dignity, that she is now honored as the Queen of the universe. Pero kung titignan natin yung designation niya bilang lowly handmaid, hindi kilala, isang kaagapay lamang ng Diyos, ay ngayon ay tinitingala bilang Reyna. Let us try to get our inspiration from this designation of the Blessed Mother, na tayo din po ay makakamit ng tagumpay o ating pong mararating ang tagumpay sa buhay kung tayo ay marunong sumunod sa plano ng Diyos. If we imitate the fiat of Mary, her complete
obedience to the Lord, to the plan and will of the Lord, then like her, we can also reach heaven. We can also achieve our dreams in our life if we align our life to the will and plan of God. Kung nagustuhan mo ang video ito, ang reflection na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.